Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po, mga mahal naming kasama. Wala po. Wala po. Ilang signatures na po yung mag-project doon sa magpapakontent kay Sa ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, limang. Kailangan ko pa ng 3. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Nalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha yung 8 boto hanggang sa ngayon. Full na pa kung 7 days, 5 days na lang sir, no? Oo. Inshallah, personal akong tumatawag, personal akong humihingi ng kahit na 5 minutes doon sa mga miyembro. Mayroon pa akong bukas, mayroon pa akong Sabado, Linggo. Sana magbibigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Napakalaking bahagi ito para sa akin. Una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganung klaseng ano. Kasi democracy tayo eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Ontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito pinaglalaban ko to kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo, hindi ito usapin ng kaibigan ko si pastor. Hindi yun, walang ganung klaseng hiwalay yun. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung pupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa.
siguro pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito. Para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Hontiveros na ilaban ito. Ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may 4 na ako. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, Cynthia Villar, 3, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-4, at si Super Rider, Senator JB Ercito. 5 kami. Kulang pa kami ng 3, boss. Tulungan mo naman ako. Sa akin kasi, mahalagang sa akin ang testimony ng mga nag-a-accuse. Kasi, iyan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay inosente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yun, nag-a-apply yun sa akusado at nag-a-akusa. Ngayon, pag ikaw ay nag-a-akusa, dapat, para sa akin, hindi ka dapat, una, natural lang ang matakot. Natural lang yun. Pero, kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa sa'yo, gusto mong magkaroon ng sapat na kaparusahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang mukha. At dapat din, kung sino yung naakusuhan, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion nito, sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang natin yun. Ilagay natin huwag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado. Kaya sana para wag na itong lumaki, para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, ano-anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo.